What's up guys, this is Dryfire and today nandito tayo sa Camp Verdant and I'm going to give you a quick review of Novritsch SSP5 5.3. Marami po sa inyo nagre-request ng quick review natin sa pistol po na ito. As you all know, ito po ay very recent lang natin na-acquire, no? So ito po ang first time natin na nagkaroon ng Novritsch pistol. So bibigyan po natin ng quick review, especially dun po sa mga naghahanap ng secondary na very reliable, accurate, and at the same time maganda ang kanyang range out of the box. Ano po? So pag-usapan po muna natin yung kanyang looks. Ayan. So as you can see, this is very high capa looking gun. Doon po kasi siya nakabase sa 1911, 2011 pistol, no? So very similar po yung kanyang safe. Ayan. Ayan yung kanya pong slide lock. Ayan. Very similar din po, no? So quick trivia lang po, no, pagdating sa kanyang slide lock. Kapag ka po nakakak yung inyo, ayan, naka full cock po yung inyong pistol, dun nyo po siya pwedeng i-save. Ayan. Pero kapag ka po siya ay ayan, hindi po siya nakakak, hindi nyo po siya masi-save, no? Kasi useless naman, walang paggagamitan nun, no? So yun po. Tapos sa full cock, ayan, pwede nyo pong pindutin yung trigger. Ayan. Sakasan natin. Yun, pumutok siya, no? Pero kapag ka po naka half lang, ayan, hindi na po siya puputok. Hawig talaga siya sa real steel. Then also, kapag ka po yung inyong gas ay masyado nang mababa, mag-half lock na po siya kahit may bala pa, no? So it means hindi na po siya puputok, hindi na po siya magpa-fire dahil po kailangan nyo na siyang kargahan ng gas or kailangan nyo na magpalit ng magazine. Very common sa mga high capa, no, na chunky yung kanyang grip. Ayan, kanyang handle, no? Napaka bulky nito. Kapag ka yung kamay ninyo hindi ganun kalaki, pagdating dun sa mag-release, medyo malayo siya, no? Kasi nga bulky yung inyong grip. So yung mga tao nga medyo maliit ang kamay, malayo, no? Sa akin abot ko naman, pero pansin ko talaga na may kalayuan siya. Mostly na po yan sa mga high capa, ganyan po, no? Tapos ang isa po sa magandang feature, siya po ay meron ng TDC out of the box. So dito nyo po i-adjust. Ayan yung allen po na yan. Yan. So dyan nyo po i-adjust yung inyong hop up, no? Naka-fix barrel po ang outer nito, no? Ayan. So as you can see, yung outer barrel ay naka-fix. Hindi kasamang nag-slide yung kalahati, no? So half slide lang po siya. Ito lang pong bandang likuran ng nag-slide. So nagdadagdag po yan sa consistency and accuracy po ng pistol. Halos wala naman talaga ng movement dito sa part na to, sa front end. Talagang magiging consistent, no, kasi hindi na siya nagpe-play yan. So parang same concept siya ng bolt action, di ba? Pag kinasa mo yon and then binalik mo yung pinindot mo yung trigger, wala nang gagalaw doon kundi yung tutulak lang yung piston. As you can see, yung stock ng nozzle ni Novritsch, ayan, violet, pati po yung kanyang hub. Magandang klase po yung hub na yan. Meron din po siya nga fiber optics. Ang ganda ng pagkaka-design ng kanyang fiber optics. Kasi kitang-kita pa rin po kahit medyo nandun kayo sa darker room. Sa personal po, napakatingkad po ng pagka-green niya. Meron na rin po siyang Picatinny rail, no? Para po sa inyong flashlight, sa run cam, sa lasers, no? Kung ano po yung attachment na gusto nyo pong isalpak sa kanya, no? Yun. Tapos meron din po siyang ito po kasi nung nakuha ko, wala siyang adapter. Yan, wala siyang adapter na kasama for suppressor. Bibili nyo po ito ng bukod. Available po ito kay Mavs. No, so nauna ko na pong nabili yung adapter bago po yung pistol. Kung interested po kayo maglagay ng mga tracer or gusto nyo maghaba ng barrel, pwede po kayong bumili kay Mavs nung adapter po nito para po sa kanya suppressor. Ayan. So meron pa pong isang klase nito, yung mas mahaba, no? Pero nagustuhan ko kasi ito, yung 4.3, kasi mahirap hanapan ng holster yung mahabang version nito. So, yung holster ko po na ginagamit sa Glock 17 ay kasyang-kasya po siya. Ayan. Pasok na pasok po siya. And then mailalak pa rin. Natanggap niya po yung ibang mga magazine as long as high capa, katulad po ng Double Bell, Wii. So hindi po kayo mahihirapang maghanap ng spare magazine. Yan po. So as usual, 28 rounds din po ang magazine na hino-hold ng stock mag ni Novritsch. Katulad din po sa ibang mga brands. Pero pa pong isang feature ito na napakaganda. Pwede nyo pong i-adjust yung trigger pull. Ito po, may makikita kayong parang allen dyan. Ayan. Pipihitin nyo lang po yan. Gagaang po siya or bibigat. Depende na po sa preference niyo. Pero sa stock condition niya kasi nagustuhan ko na yung gaang ng pull.
And so napakaganda po talaga ng response ng kanyang trigger. Yung lower receiver ay metal, siguro po aluminum to. Ayan, yung slide ganun din. Pero ang isa pa po sa bentahin ninyo sa pistol na to, siya po kasi ay naka steel internals na agad. Yun, so doon naman po sa mga nagtatanong kung paano po tanggalin yung slide para po kunyari ilulub ninyo, no. So same lang din po ito ng high kappa. Ayan, so slide back nyo. Ayan. Tapat nyo lang po itong slide lock dun sa butas. Then push nyo po yung button sa likod. Ayan. Okay, so ipupush nyo lang po dito. Ayan, pag na-push nyo na, hawakan nyo po ito. Huwag nyo po malaglag. Ayan, so kapag natanggal nyo na po, forward nyo lang po ito. Ayan. Ayan. Yun, so basically, I'm very satisfied po sa pistol na to. At sulit na sulit po ang inyong budget. Actually, ang price po nitong 4.3 as of now kay Mams ay 15,000, ano. Available po sa kanya ito ngayon. Pati na rin po itong adapter sa kanyang suppressor. Ayan. Okay? So kung meron pa po kayong mga question, mag-message po kayo sa akin or mag-comment section po kayo. Kung meron po akong hindi nabanggit, especially sa mga matatagal na pong may-ari ng SSP5, pakidagdag na lang po sa comment section yung inyong pong mga information na gustong idagdag para makatulong na rin po doon sa mga gustong bumili rin ng SSP5 pero undecided pa, no? Ang ginamit po nating BBs po dito ay yung .32 ng TBRM. And as per Novridge, kaya pong magbato nito ng .40. All stock, no? Out of the box po. Yan. So, syempre dahil po ito ay gas operated, may factor pa rin po rito yung temperature ng paligid, no? Affected pa rin po siya noon. Pero very accurate po ito para sa all stock na pistol, no? And yung range niya po ay napakalayo. Kaya niya pa pong bumato ng mas malayo doon kung mas bibigatan ko po yung BBs. Siguro po magpo .40 tayo next time. Papakita ko naman po sa inyo yung magiging performance. So overall, yun po pinakita ko lang din po sa inyo yung kanya pong quick view natin. Yan. Ano po yung mga napansin natin. And syempre, pag tumagal po sa atin tong pistol na to, kung meron man pong mga issues na lalabas, ay syempre papaalam ko rin po yun sa inyo. Yan guys, so maraming salamat po ulit at sinamahan nyo po ako ngayong araw sa paggawa po ng quick review dito po kay SSP5 Novridge 4.3 inch. Ayan, thank you so much po and kita-kits po tayo sa susunod na video.